Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi po nating tandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesus, bagkus na lalong mapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Sa oras nito ating pong pag-aaralan ang topic na pinamagatang Abstain from Worshiping Idols. Mga katanungan, ano nga ba ang idols o Diyos-Diyusan? Bakit itinuturo ng banal na kasulatan na mangilag tayo sa pagsamba sa mga bagay na ito? May pag-asa bang magmana ng karya ng Diyos ang mga taong mananamba sa bagay na ito? Ano ang ipinapahayag ng aklat ng Pahayag Kabanata 21, talatang 8 sa mga mananamba sa mga Diyos-Diyusan? Ano ang itinuturo ni Jesus patungkol sa Diyos? Ano ang hinihingi ng Diyos sa mga totoong sumasamba sa Kanya? Mahalaga na malaman at maunawaan natin ang mga katanungang ito upang ang bawat isa sa atin ay makalakad at makapamuhay ng may karunungan galing sa kataas-taasan at makapangyarihang Diyos. Aralin natin ang unang katanungan. Ano nga ba ang idols o Diyos-Diyusan? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang idol ay a picture or object that is worshipped as a god, o sa Tagalog, larawan o bagay na sinasamba bilang Diyos. Kung ating titingnan o uobserbahan ang ating paligid, ito ay mga gawa o yari sa kahoy, bato, ginto, pilak na inukit ng husayan ng tao. Sa banal na kasulatan, ang Diyos-Diyusan ay inilarawan ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 115, talatang 4 hanggang 8. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nangakaririnig. Mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Di nangagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Pangalawang katanungan, bakit itinuturo ng banal na kasulatan na mangilag tayo sa pagsamba sa mga bagay na ito? Ang unang dahilan, ito ay hindi kalooban ng Diyos at mahigpit niyang ibinilin sa kanyang 10 utos ang bagay na ito na nakatala sa Exodo Kabanata 20, talatang 1 hanggang 6. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. At pinapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sa mga talatang ito, malinaw na hindi ipinapahintulot ng Diyos ang magkaroon at gumawa ng mga larawang inanyuan para yukuran at paglingkuran ng mga tao.
Ang puot at galit ng Diyos ay sa mga taong napupuot sa Kaniya. Ngunit ang kawaan ay pangako ng Diyos sa mga taong tunay na umiibig sa Kaniya. Sa Bagong Tipan, ito ay binibigyang diin din ng ating apostol na si Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, talatang 29 hanggang 30. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pilak, unang bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Pangatlong katanungan. May pag-asa bang magmana ng kaharian ng Diyos ang mga taong mananamba sa mga bagay na ito? Ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng malinaw na kasagutan sa katanungang ito. At ito ay nakatala sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 6:9. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, di ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmagmamana ng kaharian ng Diyos. Sinabi ng ating apostol na si Pablo na ang mga liko o mga gawang liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay huwag padadaya. Kabilang sa mga nabanggit na gawang liko ay ang pagsamba sa Diyos-Diyusan o sa mga larawang inanyuan na ginawa ng kamay ng tao. Pang-apat na katanungan. Ano ang ipinapahayag ng aklat ng Revelation o pahayag Kabanata 21, talatang 8 sa mga mananamba sa mga Diyos-Diyusan? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Malinaw at binibigyang diin ng banal na kasulatan ang magiging bahagi ng mga taong mananamba sa Diyos-Diyusan. At ito ay hindi ang kaharian ng Diyos, kundi ang dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Panglimang katanungan. Ano ang itinuturo ni Jesus patungkol sa Diyos? Malinaw na itinuturo ng Panginoong Hesus na ang Diyos ay isang espiritu na nakatala sa aklat ng Juan, Kabanata 4, talatang 24. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kaniya ay nagsasamba ay kinakailangang magsamba sa espiritu at sa katotohanan. Ipinaliwanag ni Jesus kung ano ang espiritu. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pang-anim na katanungan. Ano ang inihingi ng Diyos sa mga taong totoong sumasamba sa Kaniya? Ang inihingi ng Diyos sa mga taong totoong sumasamba sa Kanya ay siya'y sambahin sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsasamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 1, talatang 8 at 9, nakatala ang mga taong dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit nang sila ay makaalam at makaunawa, sila ay nagpasya at nanindigan
na bumalik at maglingkod sa nag-iisa at tunay na Diyos. Sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangan magsabi pa ng anuman, sapagkat sila rin ang nangagbalita tungkol sa amin kung paanong nakapasok kami sa inyo, at kung paanong nangagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang mangaglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tapat sa kanyang mga pangako at tanging ating pag-asa. Tandaan po natin, mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen.